Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po si Ante Claire, mga tambay, na tinatawag ni BP Sara na garbage in, garbage out. Ay talagang pinaninindigan po nila na talagang fake news at talagang gawa-gawa lang daw po ang paninira sa First Lady, mga katambay. Ayon po rito kay Auntie Claire, mga katambay. Dahil lang pinaniniwalaan po nila talagang yung pinalabas po na ginagawa raw po itong sinasabing fake, yung mga dokumento, lalo-lalo kumakalat sa social media, sa Facebook, na isinasama raw ang First Lady na na-detain daw sa Amerika, mga tambay. Hindi raw po ito totoo. Fake news daw po ito. At yung sinasabi po ni Yusek na talagang pati ang hotel ay hindi parehas ng hotel. Hindi po parehas ng hotel ang yung namatay na si Tantoco at ang First Lady. At syempre, hindi po kasama ito sa entourage, mga tambay. Hindi po kasama. Talagang ibinibintang lang daw po sa First Lady itong issue na pagkamatay ng isang bilyonaryo na si Tantoco. Wala po. Lahat po raw ito ay gawa-gawa. Ayon po kay Auntie Claire, mga katambay. Kay Auntie Claire. Ito po, pakinggan po natin, mga katambay. Pati po ang NBI ay prosigido na po ang NBI, mga katambay, na sampahan at talagang yung sinasabi nagpapakalat ng fake news. Pati ang Vice President ay kasama po rito. At halos lahat po, mga katambay. Sila po ang tama. Lahat po ng sinasabi po ni Auntie Claire napahayag ay lahat po ito'y tama, wala pong mali sa kanila. Ang mali ay yung mga sinasabi po na may hawak na ebidensya na galing po sa United States. Iba po kasi yung pinaliliwanag ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire o sinasabing garbage in, garbage out. Yung pinapaliwanag niya po rito na peke ay yung detain daw po. Peke daw po yan. Pero yung sinasabi naman po ni Maharlika, hindi naman po niya nabanggit yun. Na positive po na cocaine o sinasabing pulburon ang ikinasawi, overdose, itong si Tantoco, mga kababayan. Hindi po niya yan tinakel. Pakinggan po natin siya. Hello po sa inyo. Thank you. Si Doc. Ay, wala nakakuwang engineer. Si Doktora, meron tagapagmana. Si Doc Red. Tapos isang attorney. Hello po. So yon, mga kli. Now, bakit natin kinokonek yan? Kasi bigla sila nagbago ng kwento. Diba? Hindi na nila makonect na na-detain. Kasi walang record na na-detain. Vinirod. Wala. Diba? Sige. Pakinggan natin to, ha? No offense, but if you're paying more than $30 Ibig a sabihin month for pala, car insurance, you're getting ripped off. Everybody knows you can buy. Ibig sabihin pala, hindi pa yung pinopokus po rito ni Yusek, ni garbage in, garbage out ng Vice President. Doon niya po binabase kasi hindi po na-detain. Hindi po na-detain ng First Lady sa Beverly Hills, mga tambay. Kaya po hindi po sangkot ito. Wala involvement, mga kabayan. Kaya po yung sinasabing issue ng pulburon, labas po rito ang First Lady. Yun po ang kanya pong pinangatwiranan. Fake news na idawit mo ang First Lady dito sa involvement daw po ng pulburon. Kasi hindi na-detain. Wala raw pong police record. Walang police record na na-detain ang First Lady. Yan po ang pinangatwiranan po ngayon ni Auntie Claire, mga katambay. Yan po, yung police report na wala, hindi na-detain, mga tambay. Kaya po, talagang dito po, ayon sa pagka pinag-aralan mo po, yung pati mga balita na lumalabas, ay hindi po involved at hindi kasama doon sa sinasabing hotel kung saan namatay si Tantoco, mga kabayan. Kasi, hindi siya na-detain. Yun po ang pinagpipilitan po dahil walang police report. Go. Manatili tayong tahimik, ay gumagawa sila ng another story. Parang hindi natin maintindihan kung anong gusto nilang mangyari. Ngayon, ba't meron namang mga nagpapatunay na
Noong pang 11, nandito na si Ma'am eh. Nakapag-donate na nga ng sa Girl Scout of the Philippines. Anong sinasabi nilang na-hold? Makikita yung malicious na dissemination of fake information. So ano po yung steps mo na gawin ng NBI po? Well, alam nyo, kami, nagmo-monitor lang kami ng mga ganyan vlogs, mga trolls. Minomonitor lang namin yan, iniipon lang namin yan. Gusto ko sabihin sa inyo, kala lang ng iba, puro lang kaming daldal. But there are already cases filed against some of them. Magugulat sila pagka bigla na lang sila pinagdadampot. No? Later, I'll show you yung mga warrant of arrest na hawak na namin. Ganun. Kaya tumigil na sila. Baka pagka yung bigla na lang silang inaresto, tsaka sila iiyak-iyak, sasabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute. Mayroon niyang limitation. Pag dumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasabi mo, kasinungalingan na pinagsasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to the sedition. No? Yung mga libelous remarks. Cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin i-politicize itong mga krimen na ito? Pagka kinasuhan ka, politika, hindi na tama. It is high time siguro na magkaroon na kami ng serious effort na to start filing cases against these people. Sir, ano po alala nyo dun sa mga vloggers, even yung mga netizens na nag-share ng kanilang mga post? Yan po mga tambay, talagang kakasuhan na raw po, dadamputin na raw po itong mga sinasabi nagpapakalat daw po. Dahil ayon po dito kay NBI Santiago mga tambay, ang First Lady ay nung 11 pa, March 11 ay nasa Pilipinas na. Dahil ang kumakalat daw po ay na-hold ang First Lady po ay na-hold sa Estados Unidos. Hindi raw po totoo yan ayon kay NBI Director Santiago mga tambay. Kaya po delikado po at talagang gawa na raw po ang mga warrant of arrest at talagang dadamputin na raw po ang sinasabi niya nagpapakalat ng fake news. Kailanman ay never po nagpakalat ng fake news po ang Malacanang at hindi po sila nagsisinungaling. Lahat po ng sinasabi nila, ang First Lady ay nasa Pilipinas na, hindi na hold sa Pilipinas at talagang nasa Pilipinas na noong mga araw na yon mga kabayan. At lahat po ng pinalabas nilang litrato, larawan noong mga panahon na yon ay hindi fake news mga kabayan. Totoo. At pati po ang mga nag-share, mga tambay, yung mga nag-share po ng video ay meron din pong sinasabi si Director dito. Yes, alam nyo, yung mga kababayan natin, natutuwa sila, i-share. Kung minsan naman, yun lang natatawa sila, i-share nila, natutuwa sila, i-share nila, without really naniniwala. But then, kakashare nila, lalong kumakalat ang fake news. Kaya, kung makatanggap sila ng mga ganun, alam naman nila na fake news, no? Isarili na lang nila. Huwag nang ipagkalap, Kasi, remember, these vloggers, ay nag-earn sila ng pera, depende sa number of nag-likes, nag-share, yung mga ganun, di ba? Kumukolekta sila. Pagka tinolerate natin yan, like tayo ng like, ay kumikita sila, tuntua yan. And then, ang binibigay naman sa atin, fake news. Instead na, ang daming problema na ng bayan, fake news pa matatanggap mo. Ayan. Yeah, mga tambay, kasi si Auntie Claire, vlogger din po ito. Marami rin pong nagla-like dito at nag-share. Mga kabayan, hindi kaya nagpapakalat ito ng fake news? Itong si Auntie Claire, mga katambay. Yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Vlogger po ito Vlogger. Ano kaya tingin dito ni Director, ni NBI Director Santiago? Dito po kay Claire Castro na isa ring vlogger. Matuwid kaya ang pagbablog nito? Hindi kaya kailanman ito nagpapakalat ng fake news? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Yes, actually, ito nga, may meeting nga kami mamaya ng aking cybercrime group, ang aking technical intelligence group, and we will be setting a meeting with DICT at saka NTC. Paano namin mapagtutulong-tulungan na masawata itong mga ganitong vloggers, mga trolls, no? Mga nagkakalat ng fake news. Magtulong-tulong na kami mga agency at grabe na. Hindi mo na malaman kung alin ang totoong news at kung ano ang fake news. Yun, ganun. Okay. So, pinakita ko na sa inyo mga clear. Kasi nga, ano natin? Nakita niyo po mga tambay, yung ayaw na nilang gustong i-connect. Yan, nakita niyo po. Pakinggan po natin. Now, pag hinamon mo ng proof na detain, di ba? Kasi ganito mangyayari mga clear. Pansinin nyo Ginawa na nga ng kwento si First Lady. Tapos, ang gusto pa ni Senator Amy,
Siya mag-explain. Hindi ba dapat patotohanan mo muna yung nagbibintang? Di ba dapat ganon? Bakit ngayon yung pinagbibintangan? At out of chismis, speculations, pinag-explain mo na agad. Di ba? Yun nangyayari. Gawa ng kwento ng chismis, tapos, para patunayan mong hindi totoo yung chismis namin, i-prove mong mali kami. Ganun yung dating. Diba? Kahit may Facebook account at makikita mo dyan na March 11 pa lang, kasama ni mga Girl Scouts of the Philippines, kailangan pa rin niyang i-prove na nandito ka. Ano daw? Anong tawag doon? Dapat daw video. Ganun yung demand nila before. Yan, binalik-tanaw niya po talaga na talagang hindi po kailanman naglabas ng fake news po ang Malacanang. Lalo-lalo po ito. Ito pong vlogger na Yusek. Hindi po sila nagbigay, hindi po sila nagpalabas ng fake na larawan. Lahat po ng pinalabas nila nung sinabi niya po na napakaaga pang dumating sa Pilipinas. Nung March 11 o March 10, dumating na sa Pilipinas ng alas 5 pa ng madaling araw o umaga, ay nasa Pilipinas na raw po ang First Lady. Totoo raw po yon. Pati lahat ng kanilang pinalabas na mga larawan, pati yung Boy Scout of the Philippines na sinasabi niya o Girl Scout of the Philippines, ay totoo po yon. Lahat po ng mga engagement na litrato na pinakalat nila ay totoo yon. Nasa Pilipinas na raw ang First Lady. Ibang klase po, mga kabayan. Remember? Dapat video yung gumagalaw. Ngayon, pag may kasama siyang mga miyembro ng organisasyon, ang sabihin, yung picture naman ni First Lady ay Photoshop. Saan ka pa? Samantala, wala sila sa affair. Opo. Ang sinabi po ng mga nagsuri doon at nakaalam at nakaalala ng mga picture na yon, di po ba? Recycle. Recycle na raw po yung mga picture na yon. Matagal na raw po yung event na yon. Yun po ang sinasabi po ng mga nagsuri doon. Di po ba, Auntie Claire? Ang mga picture po na pinalabas, yung mga event, yung mga Girl Scout of the Philippines at yung mga gathering, ay karamihan daw po doon ay recycle. Nangyari na daw po yun. Ayon po sa mga nagsuri na mga kababayan natin. Mga kababayan. Yan po ang sinabi po ng mga kababayan natin dyan. Recycle ang mga picture. Hindi po ba? Wala sila at di sila kasama nung nakipag-meeting si First Lady sa Girl Scouts of the Philippines. Tapos papatunayan mong fake yan. Fake yung picture na yan. Patunayan mong hindi. Magbigay ka ng video na gumagalaw. See? Di ba? Ganun sila. Sila yung gagawa ng multo. Sila yung gagawa ng kwento. Yan po, walang basihan. Yan po mga tambay. Yan po yung sinasabi ngayon ng Yusek. Gumagawa raw po ng kwento yung mga vlogger na walang basihan. Kasi po sila may basihan. May picture po kasi silang pinalalabas ayon po kay Auntie Claire. Meron po silang picture yung Girl Scout of the Philippines kasama ang First Lady. May picture. Kaya may basihan. May basihan po sila. Yan po ang pinangangatwiran po ngayon ng Auntie Claire na dinadala niya po rito sa fake news, saka fake documents na pinalabas daw po. Nagawa-gawa daw po ito ng mga DDS vlogger, mga katama. Yung kumakalat na nilalagay po sa involvement ang First Lady at nilalagay pa na na-detain na hindi naman daw po totoong na-detain ang First Lady kasi nakabalik ng bansa, nakauwi noong mga time na sinasabi ni Auntie Claire, mga tambay. Paniwalaan po natin si Auntie Claire. Lahat po ng kanilang nirelease sa PCO, sa pangunguna po ni Yusek Castro, lahat po ng kanya pong sinabi at mga larawan noong mga panahon na yun, kung ibabalik tanaw po natin ng March, no umuwi po ng March na sinasabing nasa Pilipinas na, mga kababayan. Tapos ngayon, liwanag mong hindi ka nga ganun. Diba? Diba Emily Arcega? So, ayan yun ang una nating mga kaklira. So, ngayon, punta na tayo sa police report na pinost. Yan. Pinakita ko na sa inyo ito kanina. Okay. Ito, mga ka-clear, sa kopya natin, wala tong pink na yan. And because of that, because of this,
daming na nagagalit. Diba? Nakita nyo ba yung, well, anyway, tingin ko, ito naman yung purpose nila. Kaya kahit fake document, altered document, gagawin nila. So, mga ka-clear, ito wala yan. Yan sa kopya, na hawak ko, ayan, at ito lahat yan dinagdag. Bakit kailangan idagdag yan? Kailangan nilang ilagay ang pangalan ni FL para makonect. Ito sasabi ko sa in 12:05 hours. Kasi mga ka-clear, lumalabas na police report hanggang dito lang. Wala ito, The cause is initially suspected to be drug overdose. Wala yan hanggang dito. Ito, Kita ba? Ito wala yan. Mula dyan hanggang dito, wala. Period na yan. So, itong 12:05 hours, mga clear, hindi to madaling araw. This is afternoon. Kasi 12:05. Kasi kung madaling araw yan, 00:05. Diba? Magkaliwanagan tayo doon kasi may nagpapalabas, this is midnight. Hindi ganun midnight. Hindi midnight. So, dito sa police report na pinakita nila, mga kakli, sabi kasi kanina, bakit daw ang tinatanong sa question ni Ivy Reyes, anong opinion, anong... Yan po mga tambay. Yan po diyan po umikot ang vlog po ni Auntie Claire, mga tambay. Diyan po umikot ang kanyang vlog. Pinaikot niya po ang kanyang vlog diyan po sa sinasabing sa detain, hindi na detain ang First Lady. Fake news daw po ang pinakakalat ng mga vlogger, lalo-lalo yung nasa Facebook na pinagkuhanan po yata nila niyan, mga kababayan. At yan po hindi po natin alam kung sino po nagpakalat niyan. Pwede rin pong gawin yan para palabasin na yung mga dokumentong yan ay pinakalat po ng mga DDS vlogger. Madali pong gawin yan. Hindi po ba? Madali po ibintang sa mga sinasabing DDS vlogger yung mga dokumento na isinama raw po doon sa police report na na-detain o na-hold ang First Lady, mga tambay. Dahil doon sa pinakita na hawak na galing yata yon sa social media, mga kababayan. Hindi po yan, kailanman ay hindi po nilabas ni Maharlika yan. Wala pong bilag si Maharlika na nilabas niya na na-detain o nakulong na kasama sa police report ang First Lady. Hindi po ba? Puro under investigation. Hindi po ba? Ang pinalabas po ng karamihan mga vlogger, na-hold. Hindi naman po na-detain, hindi nakulong. Na-hold. Hindi pa agad nakauwi dahil marami mga investigasyon pang nangyari. Di po ba yan po umikot ang istorya niyan? Noong mga panahon na yon, ang First Lady ay under investigation pero hindi sinasabing na-detain o nakulong. Di ba? Under investigation lang ang kumalat dyan. Na-hold ang pag-uwi. Hindi agad nakauwi dahil may mga investigasyon pero hindi kinulong. Walang sinasabi po, lalong-lalo po yung mga vlogger sa Amerika, lalong-lalo po si Maharlika, wala pong pinalabas yan na ang First Lady ay nasa police report ng Beverly Hills na ito ay nakulong o na-detain. Hindi po ba? Kung ang First Lady man ay na-hold, nasa hotel lang din yan. Nasa hotel kung siya man ay hindi nakauwi doon sa kumakalat na sinasabing nakauwi ng Pilipinas. Di po ba? Ma-hold lang siya ron pero nahandun pa rin siya sa 5-star hotel. Pero yung sinasabi po kasi rito na fake news, ang First Lady raw po, pinalalabas din po kasi rito, kahit po sa mga balita, na ang First Lady po ay ibang hotel. Hindi po siya naka-check-in. Hindi raw po naka-check-in ang First Lady, hindi naka-check-in ito dito sa hotel kung saan namatay itong si Tantoco na ang result po ng investigasyon ng kapulisan ng LA o itong Beverly Hills ay wala raw po rito. Hindi raw po kasama ang First Lady. Wala. At hindi raw po kasama sa entourage ito. Hindi kasama.
ang Tantoko, mga tambay. Hindi kasama sa mga event, mga kababayan. Kaya po inilalayo po nilang ang istorya na talagang iba. Wala ang First Lady doon sa pinangyarihan ng pagkamatay. Wala ron ang First Lady. Nasa ibang unit, nasa ibang hotel. Wala ron sa hotel nitong mga sinasabing biktima. At itong si Tantoko ay hindi po nila kasama ito. Kahit po sinasabi sa mga event po, hindi rin daw po kasama, mga kababayan. Pero meron po lumalabas kasi sa social media na kumakanta pa at nagsasayawan pa yata sila. Ito po. Kaya po paano masasabing hindi kasama sa mga group, mga kababayan? Ito po, kumakanta pa siya. Nagsasayaw. Hindi na po natin nilagyan ng sounds. Ayun po, kumakanta pa mismo si Tantoko, mga tambay. Kumakanta pa siya at nagsasayaw po ang First Lady, mga kababayan. Kumakanta at sumasayaw. Nakita niyo po yon. Tapos meron pa po ditong kuha sila na kumakain naman po sila. Ito po yung huling kain pa yata. Ito po. Nakita nyo po, mga kababayan, yan yung mga kumakalat po sa social media. Ito po, ikuha po doon sa Los Angeles, sa Beverly Hills. I think ito po yata yung kumalat po nakuha sa Long Beach. Di po ba? Kaya inilalayo po nila yung issue, mga tambay. Hindi po involved ang First Lady, lalong-lalo po dito po sa pagkamatay ni Tantoko, mga kabayan. Wala po ang First Lady, wala po sa mga, hindi po kasama sa sinasabi pong entourage, hindi po kasama dyan. At ibang hotel, pinalalabas po nila ibang hotel nitong namatay kisa sa hotel ng First Lady. Hindi po sila kasama o hindi siya kasama nung namatay. Ang talagang durugista lang o sinasabi nagpupulburon, yung namatay lang po. Hindi po nagpupulburon ang First Lady. Yun po ang lumalabas ngayon, mga kabayan. Pagka si Auntie Claire po ang nagsabi, hindi po gumagamit ng pulburon ang First Lady. Kasi wala siya ron sa hotel nung pinagpatayan o doon sa krimen o kung saan namatay si Tantoko. Hindi po ron naka-check-in ang First Lady. Ayon po sa kanila, mga kababayan. At yung pinalalabas naman po ni Maharlika, iba po eh. Iba po kasi ang pinalabas ni Maharlika. Yung pinalabas po ni Maharlika noong nakarang araw na vlog niya, yung kanyang medical examiner. Di ba? Nagpalabas po si Maharlika ng medical examiner ng County of Los Angeles. Itong Los Angeles, California. Ito po, ang pangalan po nito si Juan Paulo Tantoko, di po ba? Ito po yung pinalabas ni Maharlika, di po ba? Ito po yun eh. Yung pinalabas ni Maharlika, galing po sa county ng LA. Hindi po ba? Yan yung pinalabas ni Maharlika. Iba po yung binablog ni Auntie Claire. Iba po yung binablog niya. Yung binablog niya po, yung pinangyarihan pa po. Saka yung sinasabi ng Vice President na pinalalabas nila na nagpakalat daw po ng fake news ang ang Vice President at ang mga DDS vlogger na na-detain ang First Lady sa Los Angeles, California. Pero si Maharlika, ang pinalabas niya pong vlog ngayon, yung result nung County of Los Angeles, itong medical examiner, na meron po itong case number, di ba? May case number po ito eh. 2025-24377, di ba? Yung place of death, yung hotel. Tapos yung pinaka cause of death, yung cocaine. Cocaine po eh, ang cause of death. Tapos po, nahandito po yung manner investigation, yung pinakita po ni Maharlika ito, di ba? Yung ABCD na yan, yung mga, di po ba? Pinakita rin niya po yan. Tapos hindi pa po tapos yan eh. Meron pong ABCD.
Tapos hindi pa rin po tapos yung investigation kasi sa bandang huli po, pinakita rin ni Maharlika mga kabayan, yan po yung pinakita ni Maharlika. Hindi pa po tapos ang investigasyon dito kay Tantoco, mga kababayan. Hindi pa po, kung mapapansin nyo po yan. Ang nakalagay po dyan mga kababayan, yung pending additional investigation, yung deferred. Yung deferred po niya ay nakalagay po ay pending pa rin. Yung iba, hindi pa nare-resolve. Kaya po pending pa yung meron pa po silang mga additional na investigasyon diyan. Hindi pa po tapos. Pero nagpalabas na po sila ang county o ang county ng Los Angeles dito sa medical examination o examiner talagang positive na ang kinamatay po ni Mr. Tantoco ay overdose sa pulburon. Iba po yung binlag po ngayon. Iba po yung sinasabing fake news na sinasabing nagpakalat po ng fake news ang mga vlogger, lalong-lalo ro po ang mga tawag pa nga nila diyan, DD shit di ba? Mga DD shit ang tawag po nila diyan. Yan po ngayon ang pinakakalat po ngayon sa mainstream media at yan po ang pinakakalat po ngayon ni Auntie Claire Makatambay. Yang sinasabi po na nagpakalat po ng fake news, hindi daw po na-detain. Kailanman daw po ay hindi na-detain, hindi nakulong ang First Lady. Dahil sa katunayan daw po, ang First Lady, ayon po kay Auntie Claire, ay nasa Pilipinas na. Dumating na raw po, kung hindi nagkakamali si Kamanong, ay nasa Pilipinas na yata yan ng March 10. Kung hindi po nagkakamali, o March 11. Parang napakaaga pa nang dumating. 5 a.m. o 5:30 a.m. nung mga nakaraang vlog po niya yan. Sinabi niya po yan. At sinasabi niya nilang pilit na ang First Lady ay hindi na-detain sa Los Angeles, California dahil nasa Pilipinas na at napakarami ng inatinan na event kasama na po ang Girl Scout of the Philippines. Maraming picture na pinalabas yan. Iyan po ang patunay ni Auntie Claire. Nagawa-gawa lang daw po ito at fake news lahat. Naiikabit mo ang First Lady dito sa involvement sa pagkamatay ni Tantoco. At hindi rin daw po ito pwede ikabit. Nung pagkamatay daw po ni Tantoco, hindi pwede ikabit dito yung pag-aresto rin kay dating Pangulong Duterte. Hindi raw po kasi magkaiba raw po unang-una ang time zone. Magkaiba ang oras, magkaiba ang pagkamatay, at magkaiba ang oras daw po ng pag-aresto para dalhin sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Yan, mapapanood nyo po yan buo. Lahat po dyan sa kanyang vlog ay sinabi niya po. Napakarami niya pong sinabi, mga kababayan, para lang po mapatunayan nila sa taong bayan na hindi po kailanman nagsisinungaling ang Malacanang at kailanman po ay hindi raw po nagsisinungaling si Auntie Claire. At hindi rin po nagsisinungaling ang First Lady. Walang kinalaman daw ang First Lady. Malinis daw ang konsyensya ng First Lady dahil hindi daw po involved sa pagkamatay ni Tantoco dahil ibang hotel ng First Lady. Magkahiwalay daw po ng hotel. At hindi kasama sa party-party ang First Lady. Walang event na may party-party ang First Lady, lalo-lalo sa pulburon. Yan po ang pinalalabas, mga kababayan. Kaya po a-action na po ngayon ng NBI. Dahil sa ganito pong sitwasyon, pati NBI, nagalit na po ang mga NBI ngayon. Nagalit na po ang NBI. Magdadampot na po sila. Dadamputin na po ng NBI dahil may mga hawak na po silang warrant of arrest, mga kababayan. Kaya magdadampot na po. Dadamputin na nila ang mga vlogger na sinasabi po na nagpapakalat ng fake news. Lalong-lalo na nagpakalat ng fake news na na-detain at nilagay, pineke ang dokumento na galing daw po sa United States. Na idinugtong daw po yung dokumento na wala naman daw sa dokumento na ang First Lady ay nilagay nila ang pangalan para sabihin na ito ay na-detain o na nakulong sa Beverly Hills dito sa County of Los Angeles, mga kababayan. Nakita nyo po yun? Sino kaya ngayon na nagpakalat niyan? Yun ang malaking tanong po natin, mga kababayan. Sino ngayon na nagpakalat niyan? Yung dinugtong na sinasabi, mga kababayan. Sino kaya? Sino kaya uhulihin nila para sabihin na nagdugtong, naglagay ng pangalan na na-detain ang First Lady, mga kababayan?
Malayong malayo. Hindi po yan binablog at hindi po sinasabi yan na na-detain yan. Di ba? Na-hold. Ang sinasabi po ng mga kababayan natin, na-hold dahil under investigation pa. Kaya na-hold, na-stay muna siya sa Amerika. Di ba? Yun ang lumalabas dun eh. Hindi siya nakulong. Walang nagpakalat dyan na siya'y nakulong. Ang sinasabi ng mga kababayan natin sa Los Angeles, lalo si Maharlika, di ba, na-hold. Hindi nakauwi dahil iniimbestigahan pa, na-hold. Wala siya sa kulungan. Kung na-hold man yan, ang First Lady, ilalagay lang yan dahil nga po meron pong may immunity yan. Asawa ng Presidente ng Pilipinas yan. Hindi mo basta-basta maikukulong yata yan. Di mo ba? Iimbestigahan lang. Pero hindi kukulong. Kaya yung nagpakalat ng fake news na sinasabi nila, hindi natin alam. Kung yan na nagpakalat ng fake news na yan, sila rin? Sila rin kaya ang may gawa niya sinasabi fake news documents na yan? Sino kaya ang ituturo nila nagpakalat yan? Nasasabihin ni DDS vlogger, mga tambay. Abangan po natin kung sino po mga huhulihin nila. Kung sino mga arestuhin nila. Dahil yung sinasabi ko nga po, hindi kailanman marunong magsinungaling ang gobyerno. Ang gobyerno po natin ngayon, lahat po ng nanunungkulan sa gobyerno natin, kailanman ay hindi po sila nagsisinungaling. Wala pong nilalabag. Walang nilalabag po na batas ang gobyerno natin. Malilinis po silang lahat. Magmula po sa Pangulo, sa First Lady, sa USEC, sa DILG, DOJ, di ba? At NBI, at DND, at marami pang ahensya ng gobyerno, ay lahat po yan ay mga matitino. Hindi po yan lumalabag sa batas at kailanman po ay hindi po nagpapalabas ng mga fake news yan, mga kababayan. Ganyang klase po. Magmula po nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, gumanda na po ang sitwasyon ng ating bansa. Naging mapayapa na po at naging maayos na po ang bansa natin nung sila po ay pumasok at nanungkulan sa ating bansa. Naging world class na po. World class ang ating bansa. Wala na pong mga politiko, wala na pong mga gabinete ang marunong magsinungaling at gumawa po ng mga peke na larawan at hindi na po sila nagre-recycle ng larawan para po paniwalain ng mga Pilipino na nasa Pilipinas ang First Lady. Hindi po nila gagawin yan. At kailanman ay hindi sila gagawa ng peking dokumento para palabasin na ang may gawa nito ay mga DDS vlogger. Hindi nila gagawin yan. Tanging masama lang sa bansa at nagpapakalat ng kasamaan at fake news ay ang mga sumusuporta sa mga Duterte, mga DDS vlogger. Sila lang po ang fake news. Yung mga sumusuporta sa administrasyon ng mga vlogger, kailanman ay hindi mga sinungaling yan. At hindi nagpapakalat ng fake news yan. Mga matutuwid yan, mga kababayan. Maraming salamat po dahil nabibilang po ang inyong lingkod. Pagka po pinaniwala natin si Director NBI Santiago at si Auntie Claire na tinatawag na garbage in, garbage out, ay nabibilang po ang inyong lingkod doon sa sinasabi nila na may warrant of arrest na po yata, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, mag-ingat-ingat po kayo mga subscribers. Ingat po kayo. Baka kayo mga dampot ng NBI dahil nag-share yata kayo ng fake news. Ayon po kay Auntie Claire at ayon din po sa NBI. Masama po yan. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat din po kayo mga kababayan
Baka masabihan din po kayo ng fake news. Alam nyo naman po ang gobyerno natin ngayon. Mga kabayan, hindi po sila sanay sa fake news. At kailanman po ay napakabubuti po nilang tao. Ingat-ingat po kayo mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Baka masabihan din kayong fake news. Mga kababayan, ingat po. Muli po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, na talagang pinupolitika po nila at pilit pinababagsak. Ang dating Pangulong Duterte na pinatapo na po nila, kidnapping pa po ang naging resulta, findings na investigasyon, ay sana po maingatan po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang buhay at kalakasan, maingatan, madugtungan po ang kanyang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Maraming salamat po. At siyempre po mga kabayan, magpapasalamat po muna ako mga tambay. At thank you po. At siyempre sa muli po, paalam po muna mga kabayan. At ingat-ingat po tayong lahat. At ingat-ingat din po tayo mga tambay kay NBI Santiago mga kababayan. Ingat po tayo, baka tayo damputin yan. Dumadampot na raw po yan. At baka daw po tayo ay mag-iyakan. Mag-iyakan daw po ang mga vlogger pag dinampot po nila mga kabayan. Para po yata tayo nasa martial law na. Martial law na ba? Meron pa bang demokrasya ang ating bansa ngayon? Mga kababayan, nagtatanong lang, may demokrasya pa ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.